So, mayong gabi gid sa tanan, kag sa liwat, salamat sa Ginoo nga sa liwat may ara kita opportunity no sa pagtuon sa iya pulong rightly divided sa atong King James Bible kag sa liwat subong Friday night kag tiyon sa atong Bible study. So kag magabalik kita subong sa aton pagatun-an sa natungod sa Revelation chapter 1 to 3. Ang atong paginatun-an ang natungod sa 7 churches nga mention dira kay madugay na nga natudlo ina sa aton nga puno amoy na ang history sang church sa sining dispensation of grace ang body ni Christ. Actually mauturan natun-an na naton last Friday, no? Last Friday kag na-identify naton nga hindi gali ina ang body ni Christ, hindi ina ang church sa subong nga panahon sa sining dispensation of grace, kundi inaya mo ang pito ka mga churches nga nga didto sa Asia, sa lugar sang Turkey, present day Turkey sa sining panahon sakto nga time sang persecution nga sa di naglapta sila dito kag dito naka-establish ang 7 churches kag ini nga 7 churches sa liwat no ma-establish na naman sa times and tribulation period, 7 years tribulation period prior sa return ni Jesus Christ sa iyang second coming para nga establish na niya ang 1,000 years nga paghari sa sining kalibutan, reigning over sa iya kingdom dito sa Jerusalem, ang center sa iya kingdom, ang iya nga opisina, ang iya nga pag-rule dito sa Jerusalem, ang iya kaharian, kag hindi gali iniya amo ang body ni Christ kay because at that time actually the body of Christ no ginkuha na kag gindala ginrapture na dito sa langit. That is why ini nga mga butang nga matabo sa future as described by John as shall shortly come to pass, no? Actually will start ini after the caught up or rapture sa body ni Christ. Sa church sang mga naluwas sa sining dispensation of grace halin sa Acts 9 no pagka-save ni Apostol Paul hasta sa fullness of the Gentiles na gina-mention dira sa Romans chapter 11 verse 25. So pag abot sila ng time fullness of the Gentile igakuhao ng church tanan nga nagtuo sa gospel of the grace of God halin sa Acts 9 no pagluwas kay Apostol Paul hasta sa fullness of the Gentiles pag-rapture. So ano ina nga gospel ang ginatuuhan para nga mangin member kita sa body ni Christ sa sining dispensation of grace, gospel of the grace of God. Amo inang gintawag nga gospel of Jesus Christ sa Romans chapter 1 verse 16 kag gintawag man nina nga gospel ni Apostol Paul dira sa Romans chapter 2 verse 16 kag klaro ina ni Apostol Paul kung ano ina gospel nga ginsugid sa iya ni Christ nga sa diin maluwas ang mga katawan sa sining dispensation of grace amo ina ang iya kamatayon no bayad sa sala kag pagkalubong sa iya kag pagkabanaw sa 3 ka adlaw amo ina ginsulat dira ni Apostol Paul sa 1 Corinthians chapter 15 verse 1 to 4. Amoy na gospel. So sa mga online no, nga wala pa nakabalo sang kung luwas siya, amo gila na ang kaluwasan sa sining dispensation of grace, not by accepting Jesus Christ in your heart, not by opening your heart and invite Jesus in your heart, no? Not giving your life to Jesus Christ because actually si Jesus Christ siya mo ang naghatag sa iya kabuhi para kita makaamkon sa kaluwasan. Hindi kay ikaw yung mahatag sa imo ka nabuhi kay Jesus Christ. So amo gila ng gospel subong hindi by repenting of your sins, no?
hindi by masiling naton nga pag-join sa isa ka religious group, okay? Pag-join sa denomination, no, hindi inatanan amo ang paagi sa kaluwasan sa sining dispensation of grace, kundi ang paagi gila sa kaluwasan, tuuhan nimo nga si Kristo napatay bayad sa imo sala, ginlubong kag nabanhaw siya sa isa ka tatlo ka adlaw, kag kun ina imo tuuhan, then ikaw makaangkon sang kaluwasan sa imo kalag, kag insigida ang Holy Spirit magabutang sa imo or magabaptize sa imo sa body ni Christ. So ang nagahimo sila nga baptism or pagbutang sa imo sa body ni Christ para maging member ikaw sa body ni Christ, hindi pastor, hindi si Jesus Christ, hindi si Apostol Paul, hindi bisan sino nga minister, kundi ang Holy Spirit. Ayan ang yung trabaho ka Holy Spirit, no? Subo kung gisa kay ginaagaw na sa mga pastor na sila kuno, kinanglan i-baptize kuno nila sa tubig, no? Mga turan, sa silinga dispensation of grace, wala na sang water baptism. Okay? So, hindi na mo itong topic na so ay mga turan, before magapadalin kita sa aton nga Bible study sa sining gabi, sa sining gabi, aton pagatunan, kag pag-i-examine evidences that proves the 7 churches mentioned in Revelation chapter 2 and 3 is not the church of this age, the body of Christ. Mga ebidensya, no? Nga naga-prove, nga nagapamatuod nga ang 7 ka mga churches, ka mga kasimbahanan nga gina-mention dira sa Revelation chapter 2 and chapter 3, hindi inaamo ang simbahan sa sining nga panahon sang dispensasyon sang grasya nga gintawag body ni Jesus Christ. Okay? So, but before that, no, turan, welcome gid, no, sa mga online sa subong nga panahon, welcome gid sa Iloilo Dispensation of Grace Bible Church, ka welcome sa atong Bible study sa sining gabi, rightly dividing the word of truth. So before we dive into our topic, mga turan, ako kan mo anay imbitahan, no, to please have your Bibles. Kuhaan ninyo inyong Bibles, King James Bible, mga turan, King James Bible, ka magatuon kita liwat, abrihin ninyo inyong mga Biblia sa Book of Revelation chapter 2, kag aton matunan dira ang mga 7 churches. Siguro hindi naton maubos ini, bisan 3 lang ang churches ang aton makuha sa sining gabi, no? Kag tan-aw naton kung anong mga ebidensya nga makita naton dire nga ini nga mga churches gali hindi niya amo ang body ni Christ, the church of this dispensation of grace. Okay? So, before that, mga kuran, ako na nga ikaw mo pangabayon to please join me sa aton nga pag-open sa aton Bible study, pinagi sa pagpangamuyo. My Lord, nga balaan Ginoo lapit kami sa imong balaan nga presensya, O God, Lord, sa sining gabi, knowing na imo ini kabubuton, nga magatuon kami sa imong pulong, rightly dividing the word of truth, dispensational Bible study, kag O God, ari kami subong sa Book of Revelation chapter 1 to 3, kagamon pagatunan ang tungod sa 7 churches, ang mga ebidensya, O God, Lord, ini hindi amo ang church sa sining age sang grasya, kundi ini amo ang mga kasimbahanan sang ini amo ang mga members sa mga little flock nga naglapta, nag-scatter sa Asia during some times ang persecution sa ila panahon, kag amo ini ang time man ang mga members ng little flock nga magalapta, maga-scatter man sa sininga lugar sa panahon sang 7 years tribulation prior sang coming sa imo bugtong anak kagamon Ginoo nga si Jesus Christ sa pag-establish ang iyang 1,000 years reign sa sining kalibutan. O God, please
I'm praying kung tani ang mga kauturan, mga believers of this dispensation of grace, sa gospel of the grace of God, makaangkon sang clear understanding, kag ma-erase sa amon mga kaisipan, sa amon mga kasing-kasing ang sala nga mapagtudlo nga natudlo sa amon sang una. O God Lord, pinagi sa pag dig deeper sa mga ebidensya nga amon makita diri Ginoo. We are praying man kung maara sa mga unsaved pa maka-watch ang sini nga Bible study. We are praying kung tani ila man maintindihan ang gospel na makaluwas sa sining dispensation of grace. At sila makaangkon man sa kaluwasan. Help us, O God, as we study sa sining topic. In Jesus' name, Amen. So, sa liwat, mayong gabi, no? Sa that are online, subong ang gabi. First, let us read sang aton Biblia. Kagakon basahon diri sa chapter 2. Sila diri. Unto the angel, amo ini ang unang church, no? Agin mention diri. Siling ni Jesus Christ, no? And was written in a book in sulat ni John Davila. So in chapter 2 verse 1, unto the angel of the church of Ephesus write, these things say he that holdeth the 7 stars in his right hand, who walketh in the midst of the 7 golden candlesticks. I know thy works, and thy labor, and thy patience, and how thou canst not bear them which are evil, and thou hast tried them which say they are apostles and are not, and has found them liars. Okay? So, in verse 2, makita natin ng uturan na before gin-mention ni Jesus Christ ang mga butang naakigan niya or mga butang against sa iya, no? He mentioned anay sa mga butang nga ginhimo nga maayo sa mga members sa sining nga iglesia dito sa Ephesus, no? Dito sa Asia Minor, mga turan, sa sining times ng tribulation. So, sining diri, I know thy works, and thy labor, and thy patience. So, may ara sila pasitsya. These are the positive things, no? Mga maayo nga butang na nakita ni Jesus Christ sa ila mga kauturan. Okay? And how thou canst not bear them which are evil. So, ini mga members ng Little Flock, no? The group that was headed by Peter, no? Sa tunga time, sa ila time, kag sa times ng tribulation, mga turan, hindi nila konsente ang mga evil, and that is mga positive nila, no? Maginahimo, and thou hast tried them which say they are apostles. So, meaning, mga turan, may nagapakuno-kuno mga apostles, claiming to be apostles at that time sa tribulation period, but actually they are not apostles, and has found them liars. So isa ini sa mga positive, no, nga traits, no, nga kinaiya sang church sa Ephesus tungod ginatesting gid nila, ginatilawan gid nila, kag ginausisa gid nila, gina-examine gid nila maayo yadtong mga tao sa ila sa sining panahon nga nag-claim nga mga apostles, kag na-discover nila nga hindi gali. So ina sa mga positive nga ilang nabuhat. Then verse 3, and has borne and has patience, and for my name's sake has labored and has not fainted. So they labored, no, for the name of Jesus Christ. Kag wala gid sila nagakaluya sa paghimo sila mabutang. But listen to this, mga turan, in verse 4, Jesus Christ mentioned of the negatives nga ginahimo man sining church sa Ephesus, kag dili naton makita, mga turan, ang ebidensya, no,
nga inigali sila hindi church sang body ni Christ of this dispensation of grace, kundi ini sa gali ya amo ang church sang or members sa mga little flock, no, nga experience or undergo sang tribulation period, mga turan, 7 years tribulation period. Okay, paano ini dire balaan? Sino dire? Nevertheless, I have somewhat against thee. Sila ni Kristo, apag sila nga sagwa silang mga positive ninyo nga mga ginahimo, may ara ako butang. Kasi niya, nevertheless, I have somewhat against thee. May ara man ako kontra. Or, para madali maintindihan, may ara man ako hindi nanamian, no, sa mga ginahimo ninyo. Kag ano ini mga katuran, ang ginahimo nila nga hindi nanamian si Kristo, na nga kontra sa kay Kristo, sila ni Kristo, because thou hast left thy first love. Gimbiyaan nila ang ilag una nga gugma. Amoy na ang akig, ang hindi maayo nila nga ginabuhat, kag mga uturan, ini nga maayo, nga first love, no, nga ilag ginbayaan, explain ni Jesus Christ kung ano ini sa verse 5. Okay? No? Siya, remember therefore from whence thou art fallen. So mga katuran, para may balaan naton kung ano ining ila first love, nga ginahimo nila nga ila ginbayaan, nga sa diin, ini nga action nga negative kag kontra ni Kristo, or naakiga ni Kristo sa ila, sila nga, thou, sila nga, remember, therefore, from whence thou art fallen. So, magturan, is the body of Christ has been fallen? Nahulog bala? There was an instance nga ang body ni Christ nahulog. So, magturan, meaning, this verse proves, ang ilang negative nga ginahimo, proves that this church mentioned by Jesus Christ in Ephesus is not the body of Christ, because ini nga church nahulog. Once fell, kaisa nahulog na siya. So, the body of Christ never, from the building of the body of Christ, since it started in Acts chapter 9, there was no moment nga nahulog ang body ni Christ, or na-mention sa Bible from Apostle Paul's writings nga ang body ni Christ nahulog. Kundi, ano ganin niyang nahulog? Ang little flock, the group of believers nga nag-believe nga si Jesus Christ ila Messiah, the group of Peter, turan, amo ni sila nag-confess nga si Kristo ila Dios, ila Messiah, kagin confess nila sa katawan sa Hudiyo, mga turan. So, remember therefore from whence thou art fallen. Mga turan, saan o na fall? Saan o na hulog? No? Ang little flock. Nahulog sila sang time nga reject nila ang preaching sang Holy Spirit through Stephen. Amo to ang ila pagkahulog. That was God's final offer to them, the kingdom that was at hand. But by the time they rejected the final offer of the Holy Spirit, the kingdom that will be given to them, nga sa diin maghahari na tani si Kristo for 1,000 years.
apang gin-reject nila. That is why, at the time, nahulog sila. So, at the time nga nahulog sila, siling ni Kristo, remember, therefore, from whence thou art fallen. So, what was, siling nga direo, and repent, and change your ways, kag ilisin ninyo ang inyo, ginabuhat, and repent, and do the first works. So, the first love, nga ginamensyon galit diri ni Jesus Christ, nga sa diin ila ginbayaan, is the first works. The first works. Anong ila first works, mga katuran? Ano ba lang ginapaubra sa ila ni Kristo? Ano ba lang ginapaubra sa ila sang Diyos sadto nga time? Because amo tong ila first love, ang ila first works. Ano ba lang ginpaubra sa ila? Ano ba lang ila ginpaubra sa tunga time? So mga katuran, tandaan tigin ni. Anong ginpaubra sa ila? Okay. Matthew chapter 10. Sang ginpaubra sila, sang ginkwa sila ni Kristo, sang ginpili sila ni Kristo, kag adtong mga nagkalaluwas sa tunga time, ang ginapatudlo sa ila, ang ginapaobra sa ila ni Kristo is this. Sino nga sindire? Chapter 10, Matthew chapter 10, verse 5 to 7. Sino nga dire? These 12, Jesus sent forth and commanded them, saying, Go not into the way of the Gentiles, and into any city of the Samaritans, enter ye not. So, amo na ginapaubra ni Jesus Christ sa ila. Amo na ila first love. Amo na ila first works. By the time na ginpili sila ni Kristo, kag by the time nga luwas sila, ang iban pa nga nagkalaluwas, nangin members ang little flock, nga nahulog, naginsinggalan ni Kristo sini sa Revelation, chapter 2, nga sila niya, panong dumakon din ka mo nahulog, kag magbalik ka mo sa inyo first love, sa inyo first works. So, anong ila first works? Sinadire, but go rather to the loose sheep of the house of Israel, and as ye go, preach. Ang ila first works is to preach, saying, the kingdom of heaven is at hand. So, amo ning ila first love, amo ning ila first work, nga ginpaobra sila by the time they were sent by Jesus Christ to the Jewish people, to the scattered Jewish people, mga turan, to the lost sheep of Israel. Amo ning ila first work to preach the kingdom of heaven. Mga turan. So, both silingon mga turan, ining mga members ng little flock that will undergo the 7 years tribulation nga ara sa Ephesus, sa sila nga time, kanami sa ila, why sila nagakalim, why faithful sila sa sa kay Jesus Christ, hindi sila malinlang sa mga deceiver nga nagapakuno-kuno nga mga past apostles apang hindi kali apostol, but sila ni Kristo, may ara ako lain buot sa inyo, may ara ako naakigan sa inyo, kay maginabuhat kamo nga kontra sa akon, gidbiyaan nyo inyong first love. Ano yun ang first love? Amoy ng ila first works, mga turan. Kag ang ila first works is to preach the gospel of the kingdom, gospel of heaven. Okay? Of the kingdom, nga si Kristo maghahari na, mga turan, 1,000 years. So, amoy na nga first works, amoy na ang ginahimo nila nga against sa kay Kristo. So, ang instruction ni Kristo, repent, and do. Again, the first work, butsilingon, iwali nyo liwat ang kingdom. Maman mga uturan.
Ano bala ang ubraw ni Kristo magbalik siya dire? Establish na niya ang iya nga kingdom for 1,000 years. So the same message nga ginwali nila sa tong panahon nga buhi pa si Kristo, nga nangin first works nila yadto, nga kinsiling ni Kristo nangin first love nila, nga ginbiyaan nila sa times and tribulation, siling ni Kristo, balik, iwalay nyo liwat ang inyong first love. Ang kingdom naman. Because pagkatapos ng 7 years tribulation, Jesus Christ will return, and during that return, called the second coming of Jesus Christ, He will establish His kingdom for 1,000 years. Okay? So, imagine dire, or else I will come unto thee quickly, and will remove thy candlestick out of his place, except thou repent. But, mga kauturan, listen to this, mga kauturan. Romans chapter 11 verse 10. Sini adira. Sini adira. Verse 11. Say then, have they stumbled that they should fall? God forbid. But rather, through their fall, salvation is come unto the Gentiles. So, sino ini ang na-fall? Israel. Israel, mga kauturan. So, this verse nag-refer sa mga members ng Little Flock na mag-undergo, mga kauturan, sa tribulation period, kag siling diri, mga kauturan, sila nga time, naguntat sila wali sang gospel of the kingdom that their Messiah mag-abot kag mag-ahari sa ilang kauturan. That is why siling ni Kristo, balik, iwalin nyo na liwat. So, meaning, mga kauturan, was there a time ng body ni Christ na hulog? Wala. Kita sa may mabasa. Kung may arat nila, mga kauturan, please, give me the verse, mga kauturan. So, meaning, ining church, nga gin-mention diri sa Ephesus, mga kauturan, hindi ini among church, the body of Christ, sa sining dispensation of grace, taliwas sa ginatudlo sa aton. Hindi amo nga ginatudlo sa aton, mga kauturan, nga ini kuno amo ang umpisa sang history sang church sa sining dispensation of grace. Okay? So, listen to this, mga kauturan. Verse 7. He that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches. To him that overcometh, listen to this, mga kauturan. The body of Christ, wala sang i-overcome. But sila, mga kauturan, they were required to overcome, mga kauturan. They were required to overcome sa kabudlayan sang 7 years tribulation period. Kag, mga kauturan, sinya, to him that overcometh, will I give to it the tree of life, which is in the midst of the paradise of God. Okay. So, listen to this. Another proof nga nagapamatuod nga ining church sa Ephesus is not the body of Christ or does not refer to the body of Christ, the church of this age, nga man, mga kauturan. Because sila niya, to him that overcometh, will I give to it the tree of life. Was there an instruction from Jesus Christ or from Paul that the church, members of the body of Christ,
has something to overcome? Mga kauturan, yes, we are overcomers, but because Christ did it for us. Si Christ ang nag-overcome para sa aton. Yes, we are overcomers. Sila will overcome pa lang. To him that overcome it, will I give. Coming pa lang. Kita mga overcomers na kita mga turan. Why? Because inayagin buhat na ni Kristo para sa aton. Siya nag-overcome sang tanan para sa aton, members ng body ni Christ sa sining dispensation of grace. Apang sila mga turan, they should endure to the end of the tribulation. They should overcome all the hardship of 7 years tribulation period. Kagyad tong maka-overcome, siya diri, I will give to it the tree of life, which is in the midst of the paradise of God. Mga kauturan, ang tawag lang. Ini sila, tanan mga kauturan, nga mag-overcome sa tribulation period. Tanan ini sila nga makasulod sa kingdom ni Jesus Christ for 1,000 years. Kabalo ka mo nga hindi sila mapatay. Nga magkabuhi sila forever. Because they will eat of the tree of life, which is in the midst of the paradise of God. Kauturan, kabalo pala ka mo nga pag-reign ni Kristo for 1,000 years. Ang tree of life, ara sa iya kaharian dira sa Jerusalem. So amo ni sila nga man overcome sa tribulation period. Upod yadtong mga nagkalamatay na nga mga nagtuo sa gospel of the kingdom sa time nila ni Peter, mga turan. No? Until Acts chapter 7, mga turan, magasulod to sila sa kingdom, earthly kingdom ni Jesus Christ sa si dining kalibutan ini mga turan. Kag maghahari sila po ni Jesus Christ, ruling the whole world mga turan during the time. They will join Jesus Christ samtang siya maghari sa ining kalibutan. Kag ang rason nga hindi sila mapatay, nga they will live mga kauturan together with Christ for 1,000 years because the tree of life ara sa sila nga time sa paradise or sa kaharian ni Kristo mga kauturan. Revelation chapter 22 verse 6. Revelation chapter 22 verse 2. Revelation chapter 22 verse 2. In the midst, muli mo turan ang kaharian ni Kristo. Sa 1,000 years yung paghari dito sa kalibutan. Amo ini mga turan. Kung basahan mo ang Revelation chapter 21, 22 mga turan, amo na ini. Kagsilinga dire in verse 20, in verse 2, in the midst of the street of it, and on either side of the river, was there the tree of life, which bare 12 manner of fruits, and yielded her fruit every month, and the leaves of the tree were for the healing of the nations. You see? Rason nga mga kauturan nga sila mga kauturan nag-approve nga ining church sa Ephesians is not the body of Christ because ini sila mga kauturan magakaon sang tree of life, fruit of tree of life nga ara sa kaharian ni Kristo sa sining 1,000 years nga maghari siya dira sa Jerusalem mga kauturan. Kita ya mga kauturan din magkakaon bila kita sang tree of life, the body of Christ? No. Because we are in heaven. Ginrapture kita ya kagindala sa heaven. Kag mga wala dito ang tree of life. Ang tree of life ya ari mga sa duta, sa paghari ni Kristo sa duta. That is why mga ini proof that Ephesians chapter, the church of Ephesus mentioned in this book, Revelation chapter 2, mga kauturan, is not the body of Christ, but the members
of the little flock, mga turan, nga mag-scatter dira sa Ephesus, mga turan, sa time sa tribulation period, 7 years. Okay. So, let us continue, mga turan, verse 8. Amo ining ikaduha nga church, mga turan na gin-mention, gin-mention dire ni Jesus Christ, kag ginpasulatan niya sa kay John the Beloved. Okay. Verse 8. And unto the angel of the church in Smyrna write, these things say the first and the last, which was dead and is alive. I know thy works, and tribulation, and poverty, but thou art rich, and I know the blasphemy of them which say they are Jews, and are not, but are the synagogue of Satan. So, okay. So, yun nga church, nga ato naman sa Smyrna, lapitay man na ni sila, these are towns or cities inside Turkey. Mga turan, inside Turkey, mga turan, sa panahon sa tribulation period, kagdra sila mga scatter, ang mga Jewish, mga turan, nga mag-member sa little flock. So, siling diri mga turan, I know thy works and tribulation and poverty, but thou art rich, and I know the blasphemy of them which say they are Jews. So at the time, mga turan, sa church sa Smyrna, okay, no. So, may mga tao nga magpakuno-kuno that they are Jews, but the truth is not, they are not Jews. Okay? And who are they actually, mga turan? No? Sino ba lang nagpakuno-kuno sila ang tayong Jew? Turan, mga alagad ni Antichrist, but are the synagogue of Satan. Okay? So, mga turan, but actually, hindi sila ang mga tao, mga kaupod or mga followers ni Satan. Why, mga turan? Satan, damo followers sila nga time. Because, mga turan, remember that Satan at the time, sang tunga-tunga sang tribulation period, ginkas na diri sa kalibutan, ari na diri si Satan, ginhulog na sa diri. Pagkatapos ang away sa Revelation chapter 12, mga turan, si Satan kag ang iyang mga minions were defeated by Michael and his followers, mga turan. Pag sa sinanga time, ginhulog na diri si Satan. That is why, mga turan, sa sinanga time sa tribulation period, there were people or followers of Satan or synagogue of Satan that will pretend that they are Jew but are not. But they are not actually, mga turan. But remember this, mga turan. In verse 10, siling ni Jesus Christ sa church sa Smyrna, fear none of those things. Kaya hindi ka madlock. Hindi ka mamadlock sila ang mabutang. Damo sa sinagog, damo followers ni Satan, nagpakuno-kuno nga mga Diyo. Sila ni Jesus Christ, fear none of those things, which thou shalt suffer. Definitely, the church that scattered, mga turan, in Smyrna at the time will suffer because of the presence of the followers of Satan at the time, mga turan, that will afflict them. But sila yung mga turan ni Jesus Christ, behold, the devil shall cast some of you in prison. The devil, Satan himself, mga turan, will cast them in prison. Mga turan, listen to this. This is literal presence of Satan during the tribulation period. So, you may ask, di ba, Brad? Si Satan na to sa langit, reigning in heaven, actually, mga turan, sa second heaven, running the government in heaven, nga ari na siya dire sa duta,
Because sa tribulation period, sa tunga-tunga sa tribulation period, 7 years, 3.5 years, mga turan, Satan will be cast down on earth. Why? Because we, believers of this dispensation of grace, ato na sa langit, we will replace Satan and his minions in heaven, mga turan. We will then occupy heaven at the time. So Satan and his minion will be cast by Michael, the army, the leader of the army of God, mga turan. Michael, will fight against Satan at the time, and Satan will lose that fight, and Michael will cast him down together with his minions, angels, in this earth, mga turan. That is why ari sila diri sa sinang times and tribulation period. Kag ang himo ni Satan, mga turan, ang himo niya kag sang iya mga followers, they will persecute the church. Actually, not only in Smyrna, but the church of Christ, the members of the little flock at the times, mga turan, at the time, kag ano niya, ang iban ibutang niya sa prisohon niya. That ye may be tried, and ye shall have tribulation 10 days. Be thou faithful unto death, and I will give thee a crown of life. Okay, mga turan, listen to this. Prove that the church mentioned there in Smyrna is not the body of Christ, the church of this dispensation of grace. Why? Because during tribulation, mga turan, the members of this church will be cast in prison by Satan, mga turan. Ang body of Christ bala, members of the body ni Christ, ginhambal bala dira sa Romans 2:5 nga prisohon, ipriso ni Satan sa time ng tribulation. Wala, mga turan, nga man, hindi na siya pwede matabo because sa time ng tribulation, ato na tayo galing sa langit na rapture na kita. So meaning, ang church nga ginamention diri sa Smyrna, nga sa diin pag-aprisohon ni Satan, i-persecute ni Satan, kag sa iya mga followers at the time, pag-abot nila halin sa langit, nga ginhulog na sila diri, meaning, members ina sa mga little flocks, nga mag-undergo sa tribulation 7 years, mga turan, prior to the second coming of Jesus Christ. Okay? So, meaning, mga turan, sa lain ang pagtudlo sa aton, nga ining church ng Ephesus, church ng Smyrna, amo ina ang body ni Christ, history kuno ina sang church. Halin pa sang una, hasta sa rapture, mga turan. That is wrong doctrine. Doctrine taught to us by the denomination. Nga sa diin, dira kita sang una. Hindi ko na lang mention kung ano yung nga denomination, para mabuhin-buhin na nila akig sa aton. Okay? So, maturan, listen to this, maturan. These people, the members of the little flock, the Jewish people, maturan, at the time of tribulation, will be hated by people, maturan. Ngaman, because maturan, sa sininga time, nabalik ang dealing sa Diyos sa ila. Matthew chapter 10, verse 22. Matthew chapter 10, verse 20. So, listen to this, mga turan. And ye shall be hated of all men for my name's sake, but he that endureth to the end shall be saved. Mga turan, sino ni mga turan? Hindi bala, amo ini ginambal diri sa Revelation chapter 2 verse 10. Pag-ipriso sila, mga turan, ginakaubtan sila sa mga katawan, most especially, mga turan, sa
mga followers ni Satan? Matthew chapter 25. Matthew chapter 25 verse 36. Listen to this, mga turan. Amo na ni, prior ni sa balik ni Jesus Christ. Time ni sa tribulation, mga turan. Ang Matthew chapter 25. Sila niya dire sa verse 26, naked, and ye clothed me, I was sick, and ye visited me, I was in prison, and ye came unto me. So, mga turan, sino ni ding nagkalapriso sa sininga time? Si Jesus Christ. Ni balang ginahambal niya ako kalingon? No. Sila ni Jesus Christ, mga turan, in verse 40, and the king shall answer and say unto them, verily I say unto you, inasmuch as ye have done it unto one of the least of this my brethren, ye have done it unto me. So ang ginamin din ni Jesus Christ nga na priso, mga turan, nga ginbisitahan sining mga righteous, sining mga ma-save sa tribulation period. Actually, hindi si Jesus Christ, kundi ato mga ginpriso nga mga members ng Little Flock. Sila niya kung bisitahan nyo ina, sila, parehas lang ginbisitahan nyo ako. Huh? So, these verses, mga turan, sounds like Revelation chapter 2, verse 10, na sila ginpang priso sila na time. Okay? So, meaning, the devil nowhere can be read from the epistle of Apostle Paul nga ang members of the body of Christ ginpriso ni Satanas. Ha? Okay? Sa sining time sa tribulation period. Wala naman. Because the members of the body of Christ were already in heaven at the time, mga turan. Okay? So, another, mga turan. And we will end sa sining third church, mga turan, Pergamos. So, and the angel of the church in Pergamos, right, this thing said, he which hath the sharp sword with two edges. 13, I know thy works, and where thou dwellest, even where Satan sit, and thou holdest fast my name, and hast not denied my faith, even in those days, wherein Antipas was my faithful martyr, who was slain among you, where Satan dwelleth, mga turan. So, mga turan, it is known sa study that the place where Satan dwells, mga turan, is in Pergamos or in Pergamon in Turkey, mga turan. That was Christ's headquarters sa tong time nga siya pa naghari sa kalibutan, before his first rebellion, mga turan. Dira siya. Sa si Christ pa ang naghari sining kalibutan, sa tong time nga ginhimo ini sang Dios in the beginning, nga sa diin siya gipaistar diri pod sa mga angels, ang set ni Satan, ang throne is in Turkey, in Ankara or Pergamos, mga turan, sa sining time. Okay? So, dira si Satan, mga turan, kag dira ginpatay si Antipas nga faithful martyr nga gin-mention diri, mga turan. Kag sila niya, I know thy works. Nga thou holdest fast my name. Nagatindogid sila sa ngalan ni Kristo, and has not denied my faith. The faith of Christ. Wala nila gina-deny. Bisan ano pa nga persecution, ang ilan na agyan dira, mga kuturan. But listen to this, mga kuturan. In verse 14, sila ni Kristo,
But I have few things against thee, because thou hast there them that hold the doctrine of Balaam, who taught Balak to cast a stumbling block before the children of Israel, to eat things sacrificed unto idols, and to commit fornication. Magduran, amuning nakigan ni Kristo sa ila. Amuning kontra ni Kristo sa ila, although nga ining church sa Pergamos, sila nga time, may mga positive traits man sila, may mga maayo sila nga ginahimo, bisan gina-persecute sila during sa tribulation period, apang sila ni Kristo, I have things against you. Sila nga, ano sila nga? Kay tungod sila nga, dira sa Pergamo sila nga times and tribulation period, may upod sila dira, sila dira, nga nagauyat sang doctrine ni Balaam. Or nagapractice sang ano? Sang ginhimo ni Balak sa mga Midianites sa tung time nga nagkonsulta sila kay Balaam mga kauturan. Ano bala ini mga kauturan? Ano bala ini mga kauturan? So sang time nga ina mga kauturan, sa mga Hudiyo naghalin mga kauturan sa Egypt, kag nagtabok na sila mga kauturan sa Jordan River, samtang pakadto sila sa pagkuha sang land of Canaan mga kauturan, naglibot sila diri sa may Midian or sa may Moab mga kauturan. Kag didto mga kauturan, nahadlok ini mga Midianites, ang ila leader amo si Balak, kag ginpatawag nila ang prophet nga si Balaam. Kag gusto nila nga ipa-curse kay Balaam, autoran, ining mga Israelites during the time. Kay nahadlok sila nga base i-conquer man sila mga autoran sa mga Hudiyo at the time. Because the Jews during the time headed by Joshua mga autoran were so mighty that no nation can stand before them. Why nasyon nga makadaog sila, perde nila. That is why ang gusto tani ni Balak at the time, ang leader sa Midian mga kauturan, sa Moab at the time, na i-curse ni Balaam ang mga Hudiyo para maperde nila in case nga mag-away sa ila. Apang mga kauturan, it so happen nga ang blessing amo na yang ginbutang sa baba ni Balaam, kag silin ni Balaam, I cannot reverse it. Kung ano ginbutang sang Dios nga pulong sa akon baba, that should also be the words that would come out from my mouth, and these words are to bless the Jewish people. Ano mga kauturan? Apa mga kauturan, nangayo sila sang advice kay Balaam kung paano nga mangakig ang Diyos sa mga Hudiyo. Kagintudloan niya mga kauturan ang mga Hudiyo. Na sila niya kung mag-fornicate ang mga Hudiyo, kung makigs sexual relationship sa mga hindi Hudiyo, ang mga Hudiyo, kag magkaon sa mga pagkaon nga gin-offer sa idol, amo na maakig sa ila-ila Ginoo. Kag ginsunod din ni mga turan. Listen to this mga turan. Numbers chapter 25. Numbers chapter 25. Numbers chapter 25. Diri na record mo turan kung ano ginhimo sang mga Midianites, no? As per advice ni Balaam mga turan. And Israel abode in Shittim, and the people began to commit whoredom with the daughters of Moab. So mga turan, ang mga Hudiyo, sabtang ara sila sa Shittim, no, isa ka lugar nga gilagin hukmungan sabtang they were at the time on their way conquering the land of Canaan mga turan. Ang ginimo nila, and they called the people unto the sacrifices of their gods. So sabtang ari sila sa Shittim, ang mga Hudiyo,
Gintawag sila sa mga Moabites. Mga Moabites, mga uturan. Anong gintawag sa ila? Gintawag sila nga mag-sacrifice sa Diyos sa mga Moabite. Kag nagkaon man sila sa mga pagkaon na ginhalad sa mga Diyos. Mga uturan. Kag nagsimba sila sa mga Diyos sa mga Moabite. Kag tungod sila mga uturan, and Israel joined himself unto Baal Peor, and the anger of the Lord was kindled against Israel. Nangakig ang Diyos sa mga Hudiyo. No? And the Lord said unto Moses, take all the heads of the people, and hang them up before the Lord against the sun, that the fierce anger of the Lord may be turned away from Israel. And Moses said unto the judges of Israel, slay ye every one his men that were joined unto Baal Peor. And behold, one of the children, mga turan, perting kaakig sa Diyos. Ngayon ni mga Hudiyo, nakig sexual relationship, kag nagkaon pagid sila sa pagkaon higit offer sa idols, way labot, nagsimba pagid sila sa mga idols. Kag kung ato ni padayonon mga kauturan, ginpapatay gid sang Dios adtong tanan nga mga tawo nga nag-join sa mga Moabite, nagsimba sa mga idols, nagkaon sa mga ginhalad sa idols na pagkaon, ginpapatay gid sang Ginoo. Kag may ato pa ito isa ka lalaki nga Hudiyo nga nagdala pa gid sa iya asawa babayi nga Midianites. Kag ginbangkaw siya ni Pinihas nga bata ni Desar nga priest, Levite. Kag nalipay ang Dios sa ginhimo ni Pinihas mauturan. So, pila ang napatay sa tunga time? Verse 9, and those that died in the plague were 20 and 4,000. 24,000 died because sang sala nga upod sila sa mga Moabites, nagkaon upod sa ila, nagkaon sa mga ginhalad sa idols, kag nagsimba sa Diyos mga turan. Kag sino nag-influence na? That is why gintawag na doctrine o Balaam, kay nag-influence sa ila mga turan, wala sa iban kundi si Balaam ang nagtudlo sila sa ila. Hindi ko makars ang mga Hudiyo, kay ang ginbutang sang Diyos sa baba ko, hindi curse, kundi i-bless ko sila. Apang, gintudloan niya ang mga Moabites, si Baal, leader sa Moabites, kung paano maakig ang Diyos sa mga Hudiyo sa ila. Kaga mo ato mag-fornicate ka, magkaon sa mga idol, sa pagkaon gin-offer sa idol, kag simba sa mga Diyos mga turan. Okay? Numbers 31, verse 8. Numbers 31, verse 8. So, dire. Nantaw lang ito. And, dire mauturan, nagtimalos ang Diyos sa mga Midianites, sa mga Moabites. And they slew the kings of Midian beside the rest of them that were slain, namely Evi, Rechem, and Zor, and Hor, and Reba, 5 kings of Midian, Balaam also, the son of Beor, they slew with the sword. Ngagin papatay pati ang prophet ni Satan isang Diyos. So ngagin papatay ni sa Diyos, mauturan, tungod sa iya sala mauturan. Verse, basahin ta mauturan, sa verse, chapter 31, verse 16. And behold, this caused the children of Israel through the counsel of Balaam to commit trespass against the Lord in the matter of Peor, and there was a plague among the congregation of the Lord. Now therefore kill every male among the little ones, and kill every woman that hath known man by lying with him. O, kita mo? So, sino kuno ang nagtudlo sini? Si Balaam.
to commit trespass against the Lord in the matter of pure. And there was a plague among the children of Israel. So, amo to? So, amo ning ginhambal diri sa Revelation, mga turan. Sili nga dire, sa church sa Pergamos, but I have a few things against thee, because thou hast them, may mga tao sa church sa Pergamos, hindi lamang isa kay them ang tawag, that hold the doctrine of Balaam, who taught Balak. So mga katuran, silingon, may mga tao sa church sa Pergamos nga nagauyat sang doctrine ni Balaam, nga nagatudlo man sa pagkaon sa mga pagkaon gin-offer sa idols, pagsimba sa mga Diyos-Diyos, kapag pakighilawas, mga katuran, sa iban nga mga rasa sang tao. So meaning, mga katuran, ini nga doctrine, mga katuran, is not for the body of Christ. So the Pergamos church, mga katuran, mentioned in Revelation chapter 2 is not referring to the body of Christ. Naman, because the body of Christ, mga katuran, wala gintudluan, wala ginasilutan, tungod nagkaon sang pagkaon nga gina-offer sa idols. Listen to this, mga katuran. Brad, tuod na, nga bisan kita nga time ta subo, magkaon taya sa pagkaon nga gina-offer sa idols. Hindi nga maakig ang Ginoo sa aton. Mga katuran, listen to this. That is why kabalo kita, mahibalaan naton, kung i-examine lang naton, na hindi gali ni ang church sa body ni Christ, sa sining dispensation of grace, because ang body ni Christ siya, pwede magkaon sang gin-offer sa idols. Pero ini sila hindi. Ha? Brad, pwede tayo magkaon subo? Yes. 1 Corinthians chapter 8. 1 Corinthians chapter 8. Let us read, mga turan. Paul, our apostle, mga turan, speaking to us, members of the body of Christ. And in verse 1, now, as touching things offered unto idols, we know that we all have knowledge. Knowledge pop up, but charity edifieth. Then sinabi mo, and if any man think that he knoweth anything, he knows nothing yet as he ought to know. But if any man love God, the same is known of him. Verse 4. As concerning, therefore, the eating of those things that are offered in sacrifice unto idols, listen to this. We know that an idol is nothing in the world, and that there is none other God but one. Mga turan, buot silingon ni Paul, bisan ano mo ka-offer sa idol, wala man na gihapon. It is nothing. Why? Because idol is nothing. We know that there is only one God. Bisan pila para nakadamo ang idols, Diyos, kabalutan nga, they are not God. Hindi man na sila tuod ng Diyos. Kaisa man lang ang Diyos. Nagkabalo kita sa mga turan. Verse 5, for though there be that are called gods, whether in heaven or in earth, as there be gods many, and lords many, but to us there is but one God. Nga bisan damo pa na Diyos sa langit man, sa duta man, damo, lords, damo mga agalon. But in verse 6, niya, but to us, apang para sa aton, members of the body of Christ, there is but one God, the Father, of whom are all things, and we in Him. Kagkita iya. And one Lord Jesus Christ, by whom are all things, and we by Him. So ano yun ang mga Diyos?
Wala na sila. Iya kita sa Diyos, sang tuod nga Diyos. Isa lang na siya. Iya kita. Ha? Verse 7, howbeit there is not in every man that knowledge, for some with conscience of the idol unto this hour. It as thing offered unto idols, and their conscience being weak is defiled. So, listen to this. Ha? Why man na ang pagkaon sa idols? Kung magkaon ka, wala man na tutuod ang Diyos nila. Apang sila niya, ang concern, mga uturan, meaning mga uturan, bisan magkaon kita sa pagkaon, naging over sa idols, that's nothing. We can eat, mga uturan. But ang concern ni Apostol Paul, mga uturan, is ari diri sa verse 7. Siya, apang, howbeit, hindi tanan nga tao, nakabalo sina. Ha? Kung silingon mga katuran, may members sa body ni Christ, nga weak, nga waay pa makabalo sina nga mga butang, nga ang pagkaon sang gin-offer nga pagkaon sa idols, bali wala na siya kay because idols are nothing. Makaon ka man o hindi na makaipikto sa imo. Okay. Apa ang concern ni Paul is this. Siling niya, apang may ara, nga wala pa makahibalo sina nga knowledge, nga ang idol is nothing, na kung magkaon kasi ng pagkaon, naging offer sa idol, bali wala na siya. May wala pa nakabalo sina nga knowledge. Verse 7, maligang balya. For some with conscience of the idol unto this hour, it as thing offered unto idol, and their conscience being weak is defiled. So may mga tao yang sala ang pila paglantaw, members of the body ni Christ, nga way pa makabalo sila nga knowledge, nga kung maglantaw sila magkaon sa mga butang na offer sa idols, nahigkuan sila. Or mahigko ka na sa tanaw nila. Kag tungod sila, ma-defile sila mga uturan. But listen to this, verse 8. But meat commended us not to God. Apa ang Diyos siling niya, why nag-commend sa aton sa Diyos? Ang pagkaon, for neither if we eat, are we better? Kaya kay kung magkaon man kita, mas mayo bala kita, ha? Kaya kung hindi man kita magkaon, neither if we eat not, are we the worse. Kaya kung hindi man kita magkaon, hindi man na malain. Okay? So meaning mga turan, it's nothing. Kaon ka man o hindi. Ha? But sila niya, verse 9, but take heed, lest by any means, this liberty, kung ano man kaunong tamay ara, kita liberty. Okay? Apang ina nga liberty sila niya, nga ara sa aton, mangin stumbling block to them that are weak. Ya, pero kung ina nga liberty, may mga luyahon pa nga Kristohanon, may mga luyahon pa nga believers sa body ni Christ, members, makakita sila, mangin stumbling block kita. Mangin kasandaran kita. Okay? Amo na ang concern ni Paul. Hindi is pagkaon nga nakasala kita. Kundi nga ang mga iban masandad tungod sa aton. Pero kita actually why gid nakasala kung nagkaon man kita. So that is why mga kuturan, if you continue reading, amo ina mga kuturan ang content pag-explain ni Paul. Meaning, the church in Pergamos is not the body of Christ. Because there, mga in Revelation chapter 2, mga they were reprimanded by Jesus Christ for eating and from joining those people that are with them, nga nagauyat sang doctrine ni Balaam, nga nagakaon sa mga idols, nga nagafornicate, mga apa mauturan kita nga body ni Christ, why tayo ginadiri magkaon sila? That is why we know for sure nga sala ang gintudlo sa aton sang una nga ina kuno history
sang church sa sining dispensation of grace. No, it is not history of the church because the church, mauturan, has different doctrine of obedience, mauturan. Aging tudlo sa aton, gin-reveal ni Jesus Christ kay Apostol Paul. Okay? So, mauturan, it's up na atong time. Kabay, mauturan nga aton naintindihan. Ang atong gitunan subong nga gabi is actually evidences, no, that proves the 7 churches mentioned in Revelation chapter 2 and 3 is not the church of this age, the body of Christ. Hindi na siya. As we were taught before, mga kapatid. Okay? So, if you have some question, you can post. You can write your question sa comment section, mga kapatid. Then, hope nga ini nga Bible study nakadugang sa aton ihibalo, no, sa pagtuon sa pulong sang Ginoo. Thank you so much gid mga turan sang mga kauturan naton datar online na nag-join sa aton sining Bible study. Brad Milo Saol, Brad Bon, Andre Fadera, Sister Annalyn Alinsyaga Budigas, thank you for watching. Julie Barduquillo, Brad Jeffrey Sacramento, Mian, Sister Mian sa Liganes, thank you for watching. RJ, thank you for watching. Kag sa iban pa mga kutura nato na makalantaw kag watch ang sining video sa atong Bible study. Thank you so much. And before we close mga turan sa sining gabi, let us close in prayer. My Lord, salamat sa imo kayo sa mga kabuhi. Salamat Ginoo nga sa diin nakatuon kami sa sining gabi about sa 7 churches. Kag nasanagan kami Ginoo nga for so many years natuluan kami nga ini history sang church in dispensation of grace, but based on evidences na makita namon as we examine sa sining mga churches sa imo mga ginsulat sa ila, kita namon nga mga doctrines na gintudlo sa ila, binagid ang mga butang nga ginhimo nila nga against sa imo, hindi na doktrina para sa body ni Christ. So it is very clear in 7 churches. Amo ini ang members of the little flock, the Jewish church, na mag-experience, mag-undergo some 7 years tribulation after the rapture of the body of Christ, the church of this age. Thank you so much. In Jesus' name, amen.